Kenneth, ipagpatawad mo na hindi ka nadalaw ng iyong kuya. Kung ikaw ay nabubuhay pa, humingi ako ng tawad sa'yo. Dahil sabi ko nga, tatanungin natin kung anong gusto niya makain. Pero sa kadahilanan natin, naiintindihan niyo naman, nakita niyo po. Nagtay ka talaga niya. Para tamang sa atin na hintay lang sa po. Hindi niya, yung... Ate, hindi po magpunta dito ako. Ito wala pa nga, naabang Nalulungkot ako, ate. Araw po sa ating lahat, isang hindi natin inaasahan, yung ating batang tinutulungan, sumakabilang buhay na. Ako'y nalulungkot nga, sabi ko nga kanina, nagigilty ako dahil hindi ko nadalaw yung anak ninyo, bago man lang siya nawala dito sa mundong ibabaw. Pero ganun pa man ko din, bago ang lahat, ako'y pumagpaparating sa inyo ng pakikiramay, at umirin akong dispensa, higit sa lahat doon sa inyong anak. Nasabi ko ako'y pupunta ron, hindi ko naman inaasahan na hindi na pala siya tatagal ng gano'n. Lagi po kami na-admit na sa hospital nitong mula October 23, lagi nang sa hospital talaga, kaya hindi na rin kami nakapagano. So kasi si Kuya Dindo, yung anak ngayon may sakit na, sakit sa dugo? O beta thalassemia. Beta thalassemia, mahirap bigkasin. At ang inyong abang lingkod, sila naman ay natutulungan natin madalas. Dahil sabi ko ang pagtulong ng programa Muntigin ay hindi natatapos sa isa lamang. Pero ang hindi ko malang na matanggap na tayo ay nangako na pupuntahan ko siya, hindi ko natupad. Sapagkat sa dami ng ating tinutulungan ko yan, ginagawa, hindi ako makaalis basta-basta. Kailangan ko rin pong maghanap buhay sa kadahilan ng maraming umaasa sa akin na tutulungan. Kaya nga ultimo nga aking pagsasabi ko, minsan-minsan na lang. Sa kadahilan ng ayaw kong mabigo ang mga kababayan natin humingi sa atin ng tulong, na sa kadahilan ng natalo ako sa sabong. Kaya ayaw kong ipatalo o ayaw ko nang isapalaran ano mang perang mayroon ako para makatulong sa ating mga kababayan. Ganun pa man kuya, yung bigas, pagdamutan mo na ito. Kailan ba libing, ano pa na nun? Kenneth, kailan po pa libing? Ayan, pahuling lamay. Ayan ang kayong may sasahing na bigas. Ayan, doon sa babae, baba mo na agad. Pagyan mo lang, may bigay sa kanila. At sana naman, tayo yung mga may nakakaluwag sa buhay. Ako nga, hirap na hirap sa buhay. Ang totoo, marami akong utang. Yun ako, kikita nyo ron, di ba? Supplier ko yun. Sinisingil ako sa utang. Kaya ako'y nakikipag-usap sa kanila na magtintay-hintay muna sila. Dahil sabi ko nga, hindi hadlang ang ating utang upang tayo ay tumigil sa pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Mayroon pa tayo dito ko yung konting pera. Ito, 1,000. Pagdamutan nyo na yan. Ano masasabi nyo ko dito? Maraming salamat po Kap sa lahat ng naitulong sa amin, sa amin sa pagpapagamot niya. Malaking naitulong niyo po sa amin. Hanggang sa pagkamatay niya, tumutulong pa rin kayo. Maraming salamat po Kap. Dindo, alam niyo po sa buhay ng tao, sa ating mga magulang o sa ating may mga puso't damdamin, pinakamahirap tanggapin ang mawalan ka ng mahal sa buhay. Totoo. Diba? Higit sa lahat, ikaw isang magulang, mawalan ka ng anak, masakit tanggapin. Pero tayong mga anak, tanggapin natin ang katotohanan. Minsan, may mga anak na mas ninanais pa nilang mawalan kanilang magulang dahil pabigat. Diba? Totoo man o hindi, ang sinabi ko, ipagpatawad po ninyo. Dahil marami akong nakitang mga anak na pinabayaan ang kanilang magulang, dala ng kahirapan o anumang dahilan, pero ang magulang hindi natitiis ang anak kailanman. Diba? Totoo po. Tama ba ko din do? Isipin mo ilang taon po ba naghirap yung anak ninyo, si Kenneth? 17 years old. 17. Mula nang isinilang, may sakit na talaga siya. 8 months old pa lang po nung ma-diagnose yun. Hanggang sa lumaki. Hanggang sa ngayon. Nakita niyo po, 17 years naghirap sa karamdaman. Hindi iniwan ng isang magulang. Pero tayong mga anak, nung magkapamilya, kinalimutan na natin ang ating mga magulang. Minsan tutulong tayo, anong sasabihin natin sa ating mga magulang? Nay, tay, kami din ay nangangailangan kaya hindi ka namin matulungan. Sana wag kung gano'n ang ating pag-uugali. Dahil kung wala ang magulang, wala tayo dito sa mundong ibabaw. Kung ang magulang binibigyan pahalaga ang ating mga anak, dapat din bigyan natin pagpapahalaga pagtanda ng ating mga magulang. Dahil sila ang tumaguyod sa atin
sa pool ng ating pagsilang. Kaya sa inyo kay Dindo, hindi man ako nakarating, Kenneth, ipagpatawad mo na hindi ka nadalaw ng iyong kuya. Kung ikaw ay nabubuhay pa, humingi ako ng tawad sa iyo. Dahil sabi ko nga, tatanungin natin kung anong gusto niya makain. Pero sa kadahilanan natin, naiintindihan nyo naman, nakita nyo po. Sa totoo lang, hintay ka talaga niya. Para tamangin sa atin na hintay lang ka po. Hindi niya, iyak mo. Napunta ka sa mga sila. Ate, hindi po magpunta si Kak. Sabi ko, wala pa nga, naabang ang susunod. Nalulungkot ako ate. Hindi ko talaga gusto. Ang akala ko tatagal pa. Hindi ko naman akalain na Dahil sinabi namin noong kami pumunta dito noon na bibisita kayo doon sa kanya, vlog na. Eh, hinihintay-hintay niya yun hanggang sa kami palagi na sa ospital, naka-admit, hindi nakaalas ilang araw din. 3 admit siya simula noong June 23 saan siya namatay kuya? sa ospital, sa PCMC. Doon na mismo na sa Bigo na. Yung pangatlong admit namin, 2 araw lang, Bumigay na. bumigay na siya. Yan. Sana po, higit sa lahat yung mga nakaupo dyan, sa barangay man, sa munisipyo, sa lahat ng sangay ng gobyerno, sana'y mahabag tayo sa ating mga kababayan. Higit sa lahat sa mga tao na nangangailangan at kapuspalat. Huwag naman po sana natin gamitin ang ating impluensya para sa pansariling kapakanan. Sana'y tumulong tayo sa ating mga kababayan, higit sa lahat sa mga kapuspalat. Dahil ang tanging lang namin kasalanan ang maging mahirap. Pero sa totoo lang, kami mga mahirap ang nagbabayad ng tapat at sapat sa gobyerno na kami ang nagpapasahod sa inyo. Pero ang nangyayari pag nasa gobyerno kayo, anong ginagawa po ninyo? Magpayaman at kaming mga mahihirap ay alatustayin at yurakan. Kaya sana, pwede daw muli, condolence po sa iyo. Ako yung humingi sa iyo, Kenneth, ng pasensya at patawad kung hindi kita nadalaw nung ikaw'y nabubuhay pa. Pero ito naman, buhay ang iyong ama, siya makapagpapaliwanag naman siguro sa iyo kahit ikaw ay nasa kabilang buhay na kung gaano ko inaasam na ikaw ay makita. Diba? Nakita mo naman kasi pwede dito, haba ngayon, nandiyan kayo, mayroon naman lumapit na nagpapahanap ang mapaglilibingan. Si Kenneth po ba, mayroon na. Bagong sibol. Ginayos si Kuya Boy. Yan. Sige pa sa naman si Kuya Boy at si Mayor Ala dahil nagkakaroon tayo ng libreng living dahil sa kanila. Yan. Salamat din sa pamalambayan ng Taytay at kay Boy Tagle. Yes, Kuya Boy. Hindi man tayo nakikita, Kuya Boy. Hindi naman tayo magkaway. Hindi lang nagkaisa ang ating prinsipyo. Pero wala man tayong pinagtatalunan. Kaya muli po, maraming salamat kay Dindo bilang panghuling pananalita. Maraming salamat po at may sa mga naibigay mo sa amin. Sana marami pa kayong matulungan. Pwede din, dito po ang huling pagkikita natin dahil wala na si Kenneth ha. Kung ano man po may tutulong ko pa sa inyo at gusto mo akong dalawin dito, paminsan bukas ang aking tindahan at bukas ang aking lugar para sa inyo. Hindi lang sa paghingi ng tulong ka pa pupunta sa iyo. Basta kung may pagkakataon ka, ibisita. Basta ako kuya, sa lahat po ng aking tinulungan, huwag kayong mag-alala, hindi po ako naghihintay ng anumang kabayaran o anumang kapalit. Idalangin niyo lang po sa Panginoon ako ibigyan pa ng mahabang buhay dahil marami pa akong pangarap sa buhay na gustong ito pa rin makapaglingkod sa aking mga kababayan higit sa lahat sa mga taong nangangailangan at inaapi dala ng kahirapan. Hindi ko po layunin ang yumurak ng pagkatao ng bawat isa. Ang layunin ko iahon tayo sa kahirapan at bigyan ng respeto ang bawat individual. Kaya sa inyo kuya, hindi porkya kayo natulungan ko, may tatanungin kayong utang na loob. Wala po kayong dapat tanungin utang na loob sa akin. Sa Diyos tayo lumapit. Ako'y instrumento lamang ng Panginoon upang maglingkod sa ating mga kababayan. Kaya sa inyo kayo din daw, muli po, condolence, ate. At Kenneth, ipagpatawad mo na hindi tayo nagkita, hindi kayo nabubuhay. Sana nasa piling ka na ng Panginoon, maging masaya ka na at tatapos na rin ang iyong paghihirap bilang katawang lupa dito sa mundong ibabaw. Muli Kenneth, paalam sa iyo. Sana naririnig mo ako at maunawaan mo ako. Ang iyong ama na lang ang magpapaliwanag sa iyo. At alam ko naman kinakausap tayo kung bakit wala ako. Dahil ako'y maraming tinutulungan at maraming obligasyon. Kaya nga alas minsan, hindi na ako nakakapanghalian natin. Minsan, dito na, kaya minsan puro tubig nila. Pero sa awa naman ng Diyos, yung sakit ko lang na sobrang acidic, nagpapahirap sa akin sa paghinga minsan, pero dito pa rin.
Kaya muli po, sa ngalan po ng staff ng programang Muntingling, sa ngalan po ng mga tumutulong sa aking programa, marami pong salamat at sa mga customer ko na tumatangilik sa Edward Auto Supply. Kung wala po kayo, wala ang programa. Kaya ko din mula, condolence at paalam kay Tenet at sa inyo kuya, mag-iingat po kayo. Marami pong